love stories. Kung kayo ay bubuo ng pamilya, dapat ay magkasama kayo ng iyong kapareha sa hirap at sarap. Hindi yung sa hirap mo lang siya gustong makasama at sa sarap ay maghahanap ka na ng iba. Ikaw kabarangay, gaano ka ba kaloyal sa iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansaga na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila. Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit nang sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nagtatlong taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Nay, alam niyo na pala na may babae si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano ka konsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyong pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Ha? Bakit ka ba nakikinig sa usapan na may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Hey! Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba? Pwede ba? Huwag kang matungal dyan na para kang baka. O may ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiya no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak nyo. Yan, yung pagiging maingay mo at palingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo. Lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak nyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga ha? Halika rito para masabunutan kita. Aray ko, Nay! Nasasaktan po Dapat ako! lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalin ang dila mo? Ay! Sumusobra ka na talagang babae ka! Kayo po yung sumusobra! Kayo! Kayo ni Roy! Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh!
Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Kawawa naman ang Roy ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo niyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi niyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat na ang pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papa Dudut, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa 3 magkakapatid. Ang 2 ate ng kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila. Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag at nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papa Dudut. Oh, yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? E di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, diba? Akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo. Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang ang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng gamot. Malamang bigyan ka rin doon. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibilan ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Wisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Nakuha mo ba akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit? Pati yung anak mo na sarili mong dugot laman wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos
Mas babadtripin mo pa ako? Galing daw sa trabaho. Lukoy mo, lelang mo! Aba, talaga naman. Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon, ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na dun ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy. Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talagang may ganang mainis? Malamang. Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap. Papadudot, kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papadudot. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papadudot. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papadudot. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagasosang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay silang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy pero hindi ko pa kaya dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papadudot. Lala, masayiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin. Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa. Kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho.
Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba. O, edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Ipagod nga ako at trabaho ng mga babae yun. Alam mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay. Sandali lang, masayin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman, pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Bakit ako ganito? Nakuha mo pang magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masayin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh. Reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa kong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa? Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh, may anak tayo, Roy! Oo, pero magkakaanak na rin kami ni… Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Ay ko! Bakit ka ba nangahampas? Tanong-tanong ka pa eh, kulang pa nga yung pangahampas ko sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero… Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga, wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman, wag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na sa anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobling beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak, pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsa baluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong perang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot. Kung hindi ba
tinamaan ng lintik yung Roy na yan. Halika, samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Saka ayoko na rin pong bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Ewan ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Aba talaga naman. Opo, inahayaan niya ng babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Babalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang. Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po, mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat ka ng sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papakahan ko. Naman eh. O bakit? Magaling kaya ako manuntok. Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Buti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Roy. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, makakatikim yun sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nilang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa'yo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama. Dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulang kong umusan. Butit nandyan ang mama ko na handang umalalay sa akin at sa loob nga lang ng isang buwan ay unti-unti ko nang naibabalik ang dati kong pagkatao na sinira at winasak ng dati kong kinakasama, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Sa kasabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer. Nakasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina Mama at Papa sa pagtitinda. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasang kong yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako. At kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan ito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ang nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Ganun na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Eh ikaw, sino ka? Ako si Sedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo na sa pamamahay kita. Ay, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Sedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Sedes. Anong magawain na isa tong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala, kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay nyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo! Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Sedes. Eh nakakapikon yung matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na rin sa kanila? Aba sinuswerte lang? Nay, diba? Sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis na yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Pampira naman, no, Lala? Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba? Ang bilis ng karma talaga. Ma, please,
Huwag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Cedes. Pero hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yun nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papadudot galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ng dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami. At hindi rin naman ganong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin pati na rin ang nanay niya. Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba. Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro ay nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang 1 buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, papadudot. Alam mo, panira ka ng araw eh. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman. Wag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon yung gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo kung pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko. Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo.
Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka ng bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Rolly, napipik ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo. Sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot, kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa. Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa engkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Walang pinipiling kasarian ang pag-ibig. At kahit na anong pilit nating itago ito, itanggi o patayin sa ating puso, mamamayani pa rin po ito sa tamang tao na pinag-uukulan nito. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng kaibigan? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang ma-in love sa isang kaibigan? Ako kasi oo. Pero ang dilema ko ay pareho kaming babae. At hindi po yun tanggap ng tatay ko kaya naman pilit kong kinalimutan ang pagkagusto ko sa kaibigang ito. Pero sa kabila ng lahat, lumipas na ang mahabang panahon, siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Bago ko po ituloy ang aking kwento ay gusto ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Everly. 34 years old at gumagawa po ako ng personalized cakes and pastries na binebenta ko sa online. Pero working din ako bilang admin staff sa isang private company at nakatira kasama ang mama ko. Papa Dudut, isa po akong lesbian. O yun bang nagkakagusto
sa kapareho ko ng kasarian. Bata pa lamang ay alam ko na hindi ako straight. Kasi madalas ay babae po ang nagiging crush ko imbes na lalaki. Ewan, para sa akin ay madali akong humanga sa mga katulad ko ng kasarian, lalo na pag napapatawa nila ako. Kumbaga mabilis po nilang makuha ang loob ko samantalang kilalang suplada naman ako at laging nakasimangot pagdating sa mga kalalakihan. Para sa akin ay masyado silang feeling gwapo at mahangin. At tulad po ng madalas na problema ng isang katulad ko, nagwo-worry akong umamin sa mga magulang ko dahil baka hindi nila ako matanggap. Lalong-lalo na po ng papa ko. Mataas kasi ang expectation niya sa akin. Ayaw niyang pagtsismisan ang pamilya namin at bukang bibig niya ang pagkakaroon ng apo sa akin bilang kaisa-isa nilang anak ni mama. Pero hindi ko na rin po natiis na isekreto sa kanila ang totoong katauhan ko kaya isang araw ay umamin na po ako. Pero nagalit po sa akin ang papa ko. Pinagsalitaan ako ng masama at kulang na lamang ay itakwil niya ako, Papa Dudut. Ma, bakit naman ganun po si Papa? Hindi niya na ba ako mahal kaya pinagsalitaan niya ako ng masasakit kasi ganito ako? Everly, mahal ka ng papa mo. Siguro nagulat lang siya sa sinabi mo kaya ganun ang reaksyon niya. Nagulat? Pero sinabihan niya ako na salot sa lipunan at abnormal. Tama po ba yun? Anak niya ako. Kung totoong mahal niya ako, hindi niya ako tatawagin ng gano'n kahit na nagulat lang siya o ano, Ma. Anak, hindi mo masisisi ang papa mo. Ikaw lang ang kaisa-isa naming anak tapos babae ka pa. Umaasa siya na magkakaroon ng apo sa'yo pero paano mangyayari yun kung babae rin ang gusto mo? Pag-asawa na lang po ba at pagkakaroon ng anak ang gusto niyong gawin ko sa buhay ko? Kasi kung oo, sana hindi niyo na lang ako pinanganak sa mundo. Pati ba naman po sa bagay na yun, gusto niyong masunod kayo buong buhay ko wala akong ginawa kundi sundin ang gusto niyo. Sa kurso na kinuha ko, sa university na pinapasukan ko, sa lahat. Naging masunuring anak po ako sa inyo ni Papa pero lahat yun wala nang silbi kasi hindi ako straight. Parang ang unfair naman nun, Mama. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo anak pero katulad ng papa mo, nagulat rin ako. Hindi ko lang kayang sabihin sa iyo mga sinabi niya kasi anak kita. Sana po naisip din ni Papa yan. Kasi parang nakalimutan niyang anak niya ako. Bigyan mo lang ng time ang papa mo na matanggap ang sinabi mo. Malay mo, ma-realize niya na mali ang mga sinabi niyang masasakit sa iyo at matanggap ka rin niya sa dulo. Ako ba, Ma? Tanggap mo? Tanggap kita kasi anak kita. Kahit pagbali-baligtarin mo ang mundo, ikaw pa rin ang Everly ko. Thank you, Ma. Kasi kahit papano napanatag po ang kalooban ko. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa inyo ni Papa kasi ayaw ko kayong ma-disappoint sa akin Pero hindi ko po kayang magsanungaling sa inyo lalo mga magulang ko kayo. Kahit naman po ganito ako na hindi straight na babae, ako pa rin po ang anak nyo na pwede nyong ipagmalaki sa mga kumare at kumpare nyo. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin ni Papa kasi mag-aaral po ako ng mabuti at hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ng pangalan ng pamilya natin sa ibang tao. Ang gusto ko lang po, itanggapin niyo ako kasi malaking bagay yun para sa mga katulad ko. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang papa mo. Kung kailangan siyang sermonan para magising siya sa katotohanan, gagawin ko. Kasi kahit ako nasaktan din sa mga sinabi niya sa'yo. Tama ka naman anak, na hindi sa lahat ng pagkakataon ay didiktahan ka namin sa mga gusto mo at sa pagkatao mo kasi may sarili ka ng isip.
Magulang kami, oo. Pero nandito lang kami para gabayan ka na hindi mahulog sa kasamaan. Pasensya ka na rin sa amin kasi hanggang ngayon nakatali pa rin kami sa lumang tradisyon tungkol sa ang mga kababaihan para lang sa mga kalalakihan. Alam namin ng papa mo na moderno na ang panahon at marami na rin nagbago. Siguro kailangan lang naming lawakan ang isip namin at pangunawa tungkol sa mga ganitong bagay. Kung kaya ko lang pong pigilan ang pagkakagusto ko sa kapwa ko babae, sana ginawa ko na nung una pa lang, Ma. Para hindi na po tayo umabot sa punto na ikakahiya niyo ako ni Papa. Pero hindi po yun ganun kadali. Hindi ko kayang gumising isang araw na normal na ako sa paningin niyo at ng ibang tao. Alam niyo, nung unang beses na na-realize ko na hindi ako straight, natakot po talaga ako. Nalungkot. Pero wala naman po akong ginagawang mali. Hindi po ako suwail sa inyo ni Papa. Hindi ako masamang anak. Nag-aaral po ako ng mabuti at ginagalang ko po kayo bilang mga magulang ko. Ang gusto ko lang naman maging masaya kahit na ano pa po ang pagkatao ko. Yan din naman ang gusto namin ng papa mo sa'yo, ang maging masaya ka. Kaya nga anak, kakausapin ko siya. Ipapaliwanag ko ng mabuti sa papa mo na hindi kasalanan ng pagiging tomboy o bakla. Na hindi napipili ng tao kung kanino siya magkakagusto. At hindi lang sa mga lalaki at babae umiikot ang mundo. Thank you po ulit, Ma. Malaking bagay po sa akin ang mga sinabi niyo. Tingnan niyo, iiyak na naman po ako. Naku, to talagang anak ko. Pero ayos lang naman na umiyak ka. Basta tumahang ka rin pagkatapos, ha? Opo, Ma. Pwede ko po ba kayong mayakap? Siyempre, halika. Ang laki-laki na ng unika iha ko, oh. Dati baby na baby ka pa. Baby niyo pa rin naman po ako ni Papa kahit na malaki na ako, Ma. At hindi na po yun magbabago. Aba, oo naman. Basta tandaan mo, Everly, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Pero mas mahal kita kasi ako ang nagdala sa'yo sa tiyan ko ng 9 na buwan. Kaya sana huwag kang mahihiyang magsabi sa mama mo kung may at hindi ka nangaapak ng ibang tao. Maaasahan mong suporta ko bilang nanay mo. Ang swerte ko naman po kasi nagkaroon ako ng mapagmahal na mama na katulad niyo. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Papa. At hindi po yun magbabago. Dahil po sa mga nangyari, matagal bago bumalik ang amor sa akin ng papa ko. Maswerte na nga lang ako dahil maunawain si mama at hindi po siya nagalit sa akin kahit na nalaman niya ang katotohanan tungkol sa aking katauhan sa dibdib. Na may isa kang magulang na nauunawaan ka at hindi nagbabago ang pagmamahal sa iyo. Si mama po ang dahilan kaya kahit may lamat na ang relasyon namin ni papa ay nagpatuloy pa rin ako sa buhay at nagtapos ng pag-aaral. Doon lang po ako regular na ang kinakausap ni Papa pero hindi na po namin pinag-usapan ang tungkol sa kasarian ko. Siguro iniisip na lang po niya galit sa akin ulit ay pinangatawanan ko na lamang po ang maling akala niya. Pilit po akong nagpaka-babae, Papa Dudut, hanggang sa nakilala ko si Patrick nang magtrabaho na ako sa isang private company bilang admin staff. Hindi nagtagal ay niligawan po ako ni Patrick at nakuha niya ang loob ko kaya naging kami Papa Dudut. Ipinakilala ko rin po siya sa mga magulang ko bilang boyfriend ko kaya naman tuwang-tuwa sa akin si Papa. Kaya lang hindi po inaasahan ang pagkakasakit ni Papa ng mga panahon na yon matapos naming malaman na may lung cancer siya. Nakagagawa ng mahabang panahon niyang paninigarilyo. 5 buwan lang po ang tinagal ni Papa bago siya bawian ng buhay matapos niyang ma-diagnose. Kaya naman sobrang lungkot po namin ni Mama, Papa Dudut. Si Patrick po ang nag-comfort sa akin ng mga panahon na yon. Kaya lalo po ako na-in-love sa boyfriend ko. Nang mga sumunod na buwan, nag-decide po kaming mag-live-in pero sa bahay kami tumira kasama si Mama. Tumagal po ng ilang taon ang pagsasama namin sa isang bubong na sa una ay maayos. Pero unti-unting lumabo nang magtagal na.
Kailan ka ba nakikialam sa paglabas ko kasama mga barkada ko, Everly? Hindi kita pinakikialaman. Gusto ko lang umuwi ka na kasi baka abutin ka na naman ng madaling araw sa pakikipag-inuman mo sa kanila. Ano naman kung abutin ako ng madaling araw? Wala namang pasok bukas, di ba? Wala nga, pero masama ang pakiramdam mo. Sige nga. Ay nako, yun lang naman pala. Kung umasta ka, akala ko makikipag-meeting tayo si Presidente ng Pilipinas. Anong ayun lang pala? Anniversary natin? Mahalagang okasyon yun para sa atin, di ba? Nakalimutan mo naman na dati-rate. Ikaw ang lagi nagpapaalala sa akin tungkol sa araw na yun, tapos ngayon ikaw tong nakakalimot? At mas inuna mo pa talagang ibang tao kaysa sa akin na girlfriend mo. Ikaw na rin na nagsabi. Girlfriend lang kita. Di naman kita asawa at wala tayong anak para lagi kitang unahin at isipin. Kung bakit kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako mabigyan ng anak niyang matres mo kahit na ilang taon na tayo nagsasama sa isang bubong. Tumatanda na ako, Everly. Gusto ko nang maging tatay. Sa palagay mo, ginusto ko na hindi ka bigyan ng anak? Kung makapagsalita ka, parang yun na lang ang silbi ko sa'yo ah. Ganun na lang ba yun? Paanakan nyo na lang kami mga babae? Di ba? Kaya nga kayo may matres para magdala ng sanggol na magiging anak naming mga lalaki. Kung nagre-reklamo ka, sana hindi ka nalang babae. Buwisit ka. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Buwisit ako? Walang iya ka! Tigilan mo nga yan! Nasasaktan ako! Baliw ka! Di ka titigil ha? Gusto mo masaktan din? O sige! Yan ang dapat sa'yong babae ka! Masyado ka kasing mapanakit! Ang sama-sama mo, Patrick! Ako pa talagang masama? Gusto mo nagdagang ko pa yung sampal ko sa'yo? Sige! Halika rito! Hindi ka pa manahimik ang ingay-ingay mo! Anak ng lintik! Sige! Lakas mo pa para marinig ng mama mo yung atungal mong siraulo ka! Ano ba kasing problema mo? Bakit mo ba ako sinasaktan? Sino bang unang nanakit sa atin? Ikaw, di ba? Pwes gumaganti lang ako. Yun nga lang, mas masakit ang ganti ko kasi ikaw naman ang nauna. Ginagalit mo akong babae ka. Tsaka kailan ka pa kasi naging ganyan ka pa kay Alamera? Pakiramdam ko may bantay ako sa mga ginagawa ko kaya nakakairita lalo eh. Paano hindi kita babantayan? Kung umasta ka, parang wala kang pakialam sa akin at sa nararamdaman ko. Sa una lang talaga kayo magagaling na mga lalaki tapos pag nagtagal na, kakainin nyo na lahat ng mga sinabi nyo magaganda at matatamis. Ganun pala ha? Gusto mo talagang paduguin ko yung bibig mo para makita mo hinahanap mo? Halika! Halika rito! Itiwan mo ako kundi sisigaw ako ng malakas para marinig tayo ni Mama! Nagpakampi ka pa talaga sa nanay mo! Kung pag-untugin ko kaya kayo pareho! Ano? Bastos ka! Hindi mo na nirespetong nanay ko? Ay nako! Dami mo na namang sinasabi! Nakakairita ka na talaga! Mabuti pa matulog na tayo! Pero ayokong tumabi sa'yo kasi nakakabwisit ka! Ikaw pa talagang may ganang mabwisit sa ating dalawa. Tumahimik ka na! Baka gusto mong sa sahig matulog! Di ka nalang magpasalamat, ako na itong mag-a-adjust! Isa pang biro mo, pepekto sa nakitang baliw ka! Napaka nito! Sarap sipain! Kung bakit kasi ang malas ko sa'yo kumpara sa mga asawa at kinakasama ng mga barkada ko. Mababait na, maasikaso pa. Ikaw, bungangera! Papadudot, yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Patrick, kaya naman magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman ko ng panahon na yon. Galit kasi hindi ko lubos akalain na sa kanya pa ako makakatikim na iba siya sa mga lalaking nakakarelasyon ng mga kasamahan namin sa opisina na walang ginawa kundi ang kastiguhin ang mga asawa at live-in partner nila. Pero totoo rin po ang sabi-sabi na pagmahal mo, titiisin mo. Sabihan nyo na akong marupok, tanga, loka-loka, pero hindi ko po sinabi kay mama kung ano ang dahilan kung bakit may pasa ako sa labi noon matapos po itong paputukin ng sampal ni Patrick. Basta ang sabi ko lang ay nadisgrasya ako. Tumama sa kung saan kaya nagkasugat. Bukod doon ay inisip ko rin po na nasa impluwensya ng alak si Patrick kaya nga niya nagawa sa akin yon, papadudot. Kaso hindi po nagsorry ang live-in partner ko kinabukasan matapos niyang mahimasmasan. Bagay na kinasama ng loob ko. Sa katunayan, sinabi niya sa akin na kasalanan ko kung bakit niya ako nasaktan noon. Kung hindi raw ako naging pakialamera at madaldal na parabang inahing manok na putak ng putak.
hindi ako makakatikim sa kanya. Dinamdam ko po yun pero kalaunan ay nawala na lamang. Inisip ko kasi na baka tama siya na kasalanan ko. Kaya naman Papa Dudut, simula noon ay hindi ko na po kinokontra si Patrick sa mga bagay na gusto niyang gawin. Para lang hindi na maulit pa ang pananakit niya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Namin ni Patrick ay unti-unti ko po siyang nakikilala, Papa Dudut. Ibang-iba na po siya sa lalaking minahal ko kasi naging bayolente at abusado na po siya, lalo na kapag nakakainom. Nagdaan ng ilang buwan, sa wakas ay nabuntis na po ako ni Patrick at dahil masela ng kondisyon ko, ay nag-decide akong umalis sa pinagtatrabahuhan namin. Po pa rin po ako na naging sanhi. Lalo pong nagalit sa akin si Patrick at nawala ang amor niya dahil sa pagkamatay ng anak namin kahit na paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na hindi ko naman po yun ginusto. May punto po na nanlamig na si Patrick sa akin at hindi po ako tanga para wag isipin na may iba na siya. Sa kabila ng lahat ay nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako, Papa Dudut. Kasi akala ng mama ko ay maayos ang pagsasama naming dalawa. Sa halip ay nag-focus na lamang po ako sa ibang bagay tulad ng panonood sa social media at kung paano gumawa ng cake na hindi kalaunan ay nagamit kong pangnegosyo. Hindi naman po ako makapag-apply ng trabaho kasi napakasiloso ni Patrick. Kaya para may kaunting kita ay nagtinda na lamang po ako ng cake at pastries online. Isang araw, nag-grocery po ako ay aksidente kong nakita doon si Beatrice Obea, ang kaibigang tinutukoy ko noong nasa college kami, na siya ring first love ko. Pagka-graduate namin noon ay nag-abroad na po si Bea kaya naman matagal din kaming hindi nagkita, Papa Dudut. Sure ka Hindi ka nagmamadali? Oo. Hindi naman. Tsaka wala naman akong gagawin masyado sa bahay kaya ayos lang na dumito muna tayo. Mabuti nakauwi ka na sa Pilipinas. Yeah, pero nandito lang ako para magbakasyon ng ilang buwan. May a-attendan kasi akong sandamakmak na reunion ng family namin, both mother and father side. Medyo malapit na magtampo sa akin sina mama at papa. Kaya pinagbigyan ko na. Miss ko na rin sila eh. Pero mas na-miss kita, Everly. Ha? Ako rin, na-miss kita, Bea. Masaya talaga ako kasi nakita kita ngayon sa grocery. Ang daya mo kasi. Mukhang nag-deactivate ka na ng Facebook tapos nagpalit ka na ng number. Saan na lang kita kukontakin yan? Grabe parang walang pinagsamahan. Pero joke lang. Alam ko naman na busy ka na rin sa buhay mo since graduate tayo. May asawa ka na ba? Anak? May kinakasama ko, si Patrick. Pero wala pa kaming anak. Meron sana, pero nakunan ako. Ganun ba? I'm sorry. Pero bakit hindi mo kasama si Patrick ngayon? May trabaho siya, tsaka may tampuhan kami kaya ayun. Sandali. Ano yung nasa braso mo? Wala to. Anong wala? Parang pasa eh. Patingin nga. Wala talaga to, Bea. Hindi mo ako maluloko. Kagagawan ba ni Patrick kaya ka may pasa? Hindi, ano lang to. Tumama sa kanto ng mesa nung naglilinis ako. Yumuko kasi ako para mawalisan yung ilalim eh. Kaso, yun nga. Di rin kasi ako nag-iingat eh. Mabilis pa naman ako magpasa. Nag-aalala lang naman ako kasi nabanggit mo na nagkatampuhan kayo ng live-in partner mo. Pero wag mo sanang isipin na nanghihimasok ako sa relasyon nyo Hindi ko naman iniisip yun. Tsaka masaya ako kasi ganyan ka pa rin kung mag-worry sa akin. Katulad ng dati. Hindi naman nagbagong pagkakaibigan natin kahit na matagal na panahon ang nagdaan. Para sa akin, ikaw pa rin yung Everly na ka-close ko nung college. Maiba tayo. Kumusta ka naman sa Canada? Yung work mo? May asawa ka na ba? Wala. Saka alam mo namang hindi ako mahilig sa lalaki, no?
Pero wala rin akong girlfriend kasi ewan ko ba, parang nakakatamad. Bakit naman nakakatamad? May ganun ba? Oo, may ganun. Pero kasi ibang-iba rin na mga babae dun sa Canada. Kumbaga, hindi ko masyadong feel. At saka masyado rin ako naging busy sa work kaya nakalimutan ko ng paglandi. Siguro naman meron ka ring naging girlfriend kahit paano kasi imposibleng wala. Sa ganda at charismatic mong yan. Nung college nga, ang dami nagkakagusto sa'yo ng mga babae at lalaki. Naaalala mo pa pala yun? May naging girlfriend naman ako after nating graduate at nung pumunta ako sa Canada pero di rin kami nagtagal. At huwag mo nang tanungin kung bakit kasi nakalimutan ko ng reason ng breakup namin. Chick girl pala tong kaibigan ko. Hoy, sobra ka naman. Matagal na naman yun saka sabi ko nga, tinatamad na akong mag-girlfriend. Focus ako ngayon sa career at sa family ko. Sige, sabi mo yan ha? Oo naman. Okay, pero masaya rin ako na nakita ulit tayo. Unexpected tapos parang walang pinagbago. Sa true. Sige, kwentuhan mo pa ako ng tungkol sa'yo. Kumusta na pala ang mama mo? Okay naman si mama, healthy siya. Yun na lang talaga pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi ang hirap mawala ng magulang. Sabihin mo ng selfish pero gusto kong humaba pang buhay ni mama para matagal ko pa siyang makasama. Kasi ganyan din ang pinagdadasal ko para sa mga magulang ko. Ikaw na ang nagsabi, mahirap mawalan. Tungkol nga pala sa bagay na yan, condolences ha. Sorry, hindi ko alam kung paano ka ako kontakin nung nalaman ko sa iba nating classmate na wala nang papa mo. Okay na yun, ano ka ba? Tsaka thanks, matagal na rin naman. Ang tapang mo? Hanga ako sa'yo kasi kinaya at kinakaya mo. Kayo ng mama mo. Siyempre, ganun talaga pag nasa dugo mo na ang katapangan. Nak, siyabang natin ah. Nasa dugo mo rin ba yon? Oh, yung sama mo. Biro lang, ikaw naman. Sa totoo lang ay nahihiya po ako kay Bea kasi ako po ang nag-decide na huwag nang makipag-communicate sa kanya noon para maiwasan ang paglala ng feelings ko. Bukod doon ay ayaw ko na pong magkatampuhan kami ni Papa kaya ginamit kong paraan ng pag-alis niya sa Pilipinas upang tuluyang kalimutan siya. Classmate at kaibigan ko po si Bea, maganda, matalino at out and proud na lesbian po siya. Kabaligtaran ko Papa Dudut kaya naman inggit na inggit po ako sa kanya kasi tanggap siya at mahal ng sarili niyang pamilya. At noong nagkita nga kami ay doon ko napatunayan na hindi pa po tuluyang nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero alam kong mali na palawigin ko pa yon dahil may karelasyon ako. Kaya naman sinantabi ko ang pagkagusto ko para kay Bea. Sa kabila ng lahat ay hindi po nagbago ang turingan namin sa isa't isa kahit na nagdaan ang mahabang panahon. Kung close kami noon bilang magkaibigan, mas naging close pa po kami matapos naming magkita. Sinabi niya sa akin na nasa Pilipinas lamang siya para magbakasyon at masaya siya dahil nagkita kami. Sa katunayan, nagsimula na kaming mag-usap ni Bea sa chat at sa kanya po ako humingi ng relationship advice, Papa Dudut, matapos kong ma-open up ang mga gusot sa relasyon namin ni Patrick. Pero hindi po kasama doon ang pananakit niya dahil ayokong maging masama sa mata ng iba ang live-in partner ko. Kaso kasabay nito ay lumala pa po ang pang-aabuso sa akin ni Patrick. Dumalas na po ang pamimisikal niya sa akin, Papa Dudut, na may kasamang masasakit na salita. Sa totoo lang, hindi ko na magawang sundin ang mga advice sa akin ni Bea para maisalba ang relasyon namin ng live-in partner ko dahil ang gusto ko na lamang ng panahon na yon ay kumawala sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Babae ka? Bitiwan mo nga Dapat ako! sa'yo binubunot ang buhok! Ang harot-harot mo! Nasasaktan ako, si Raulo ka! Masasaktan ka talaga kasi ang landi-landi mo! Kundi ka ba naman karengking eh?
Bakit ka di-display dyan sa labas tapos maririnig ko pang sinisipulan ka ng mga lalaki dyan sa kanto? Hoy, Patrick! Anong ginagawa mo sa anak ko? Bitiwan mo kasi, Everly! Huwag mong masaktan-saktan ng anak ko, demonyo ka! Ako pa talaga ang demonyo, ha? Tinanong niyo na ba yung anak niyo kung anong kasalanan niya? Kaya ako siya nasasaktan ngayon? Sige, tanungin niyo para malaman niyo. Kahit na ano pang kasalanan ni Everly, wala ka pa rin karapatang pagbuhatan siya ng kamay. Kalalaki mong tao tapos pumapatol ka sa babae. Anong klaseng tao ka? Anak, ayos ka lang ba? Saan ang masakit? Ay nako, hindi ka lang haliparot, madrama ka pa. Sige, magpaawa ka sa nanay mo. Tumahimik ka na, Patrick! Wala akong ginagawang masama sa'yo. Masyado ka lang ilusyonado. Tsaka hindi ko naman kontroladong ugali ng mga tao sa labas. Hindi ko intensyong kunin ang atensyon nila kaya wala kang karapatang pagbintangan ako ng malandi o haliparot. Ang kapal ng mukha mo. Sa ating dalawa, ikaw nga tong harap-harapan kong mambabae. Ano ba pinagsasabi mo? Alam mo, wag mo sa akin ibalik yung katarantaduhan mo, ha? Ikaw ang tarantado! Akala mo ba ganun ako kainutil? Akala mo, hindi ko ramdam na kaya ka nanlalamig sa akin kasi meron ng ibang nagpapainit sa'yo? Hindi lang ako umiimik, Patrick. Kasi akala ko magbabago ka pero umasa lang ako sa wala. Huwag mo nang subukang magkaila kasi marami akong hawak na ebidensya. Doon pa lang sa polo shirt mo na may lipstick, alam kong may iba ka na. Sige, itanggi mo. Isasaksak ko yun sa baga mo. Di ka makapagsalita kasi totoo. Ang sama-sama mong tao. Pinagkatiwalaan kita, pero niloko mo ako. Ano ba? Tigilan mo yan, Everly. Baka kung anong magawa ko sa'yo, lintik ka. Sasaktan mo ko? Sige, gawin mo parang mapapulis kitang hugas ka. Daig mo pa si Satanas sa kaimoralan mo. Naturingan kang may karelasyong tao pero kung sino-sinong kinakalantari mo. Mangilabot ka nga. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng konsensya habang kinakama mong babae mo? Hindi mo na ako naisip tapos ang kapal ng mukha mo pagbintangan ako niloloko ka. Ano naman sa'yo kung meron nga akong iba? Hindi na ako masaya kasama ka eh. Wala ka ng kwenta. Anak naman na lintik na babae ka. Kulang pa yan sa lahat-lahat. Akala mo siguro hindi ako gaganti? Namumuro ka na sa akin, ha? Nakakarami ka na. Halika rito! Bitiwan mo ko, nasasaktan ako, Patrick! Yan na ang gusto ko! Ang masaktan ka, katulad ng pananakit mo sa akin! Akala mo kung sino ka, ha? Baka nakakalimutan mo! Ako pa rin ang lalaki sa ating dalawa! Iwan mo ang anak Tapos ko! sa'yo tinuturuan ng leksyon! Kanina ka pong matanda ka, ha? Masyado kang pakayamera! Magnanay nga kayo! Pareho kayong buwisit! Hayop ka talaga! Saktan mo na ako pero wag mong itadamay ang mama ko! Everly! Ibaba mo yung kutsilyo! Hindi ko to ibababa kasi itatarak ko to dyan sa leeg mo pag hindi ka pa lumaya sa bahay namin ngayon din! Baka naman pwede ba natin pag-usapan to? Akin na yung patalim! Baka madulas pa yan sa kamay mo! Kapal talaga ng mukha mo! Umalis ka na sabi habang may natitira pa akong katinoan sa ulo! Tapos na tayo! Ayoko nang makisama sa tulad mo! Dahil sa mga nangyari ay hindi na po ako nag-atubiling palayasin si Patrick sa bahay namin ni Mama Papa Dudut. Kung ako po matitiis kong saktan niya pero masakit sa akin na makitang pinagbuhatan niya ng kamay ang nanay ko. Para po siyang walang respeto sa babae at matanda. Kaya bago pa may mangyaring masama sa aming mag-ina ay tinapos ko na ang araw na yon ang pakikipagrelasyon namin sa bawat isa. Nakipaghiwalay na po ako kay Patrick Papadudut at si Bea po ang naging karamay ko ng panahon na yon. Nagsilbi po siyang mabuting kaibigan sa akin na lagi kong iniiyakan sa tuwing naaalala ko ang sakit mentally and physically na iniwan sa akin ni Patrick. Pero sinubukan ko pa rin pong tumayo sa sarili kong mga paa at hindi palaging umasa kay Bea. Naganap po ako ng trabaho at maswerte naman dahil nakapasok akong muli sa isang private company bilang executive assistant. Kaso'y naging masasakitin po si Mama Papa Dudut. Dumalas po ng dumalas na sinusumpong siya ng asma na dahilan kung bakit pabalik-balik kami sa ospital.
May isang beses na nilalagnat pa siya, sinisipon at inuubo. Kaya naman na-confine siya ng ilang araw. Nang mga panahon na yon ay hindi po nawala si Bea sa tabi ko. Lagi rin siyang dumadalaw kay mama sa ospital kaya naman kinagiliwan siya ng mama ko. Ang totoo ay thankful po ako kay Bea dahil hindi ko naramdamang mag-isa ako. Noong meron akong mabigat na pinagdadaanan sa buhay, Papa Dudut, siya ang naging kaagapay ko sa lahat ng panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal ay nakalabas na po sa ospital si mama kaya naman tuwang-tuwa ako. Tapos ay hindi pa rin po tumigil si Bea sa pagkumusta sa mama ko kahit na nakauwi na kami sa bahay namin. Pakiramdam tuloy ni mama ay nagkaroon siya ng isa pang anak na babae sa katauhan po ni Bea. Kung kami naman po ang tatanungin ninyo ay mas naging close kami, Papa Dudut. Tapos ay unti-unting nabubuhay yung feelings ko para sa kanya na matagal ko na ring sinantabi. Hindi naman po kasi mahirap mahalin si Bea dahil nasa kanya na ang lahat. Bukod doon ay single siya at naikwento niya sa akin na matagal na simula nang maghiwalay sila ng huli niyang girlfriend na isang Canadian citizen. Lumipas pa nga po ang ilang linggo ay nabalitaan ko kay Bea na babalik na siya sa Canada dahil may trabaho at small business pa siyang naiwan at kailangan balikan doon, Papa Dudut. Kaya naman naging busy na rin po siya sa pag-aasikaso ng papers niya at ibang mga requirements at mas gumugol ng panahon para kasama ang pamilya at kamag-anak niya bago siya umalis sa Pilipinas. Dahil doon ay dumalang na nga po ang pagkikita namin ni Bea at hindi na rin siya nakakapunta sa bahay. Bagay na napansin ni mama lalo na at madalas niya akong makitang malungkot at stress ng panahon na yon. At dahil nagwo-worry siya sa akin ay kinausap niya po ako ng masinsinan, Papa Dudut. Bakit parang hindi na dumadalaw dito sa bahay si Bea? Namimiss ko na siya kamo. Baka naman pag may oras siya, pwede siyang pumunta rito para may pagluto ko siya ng paborito niyang ginataang bilo-bilo at biko. Grabe, ma. Buti pa si Bea ipagluluto niyo. Paano po ako? Ako kaya ang anak niyo sa aming dalawa. Tignan mo to, nagtampo na. Ano ba kasing gusto mo? Sabihin mo at ipagluluto kita. Di ka naman kasi nagsasabi ng gusto mong kainin dahil masyado kang busy sa trabaho. Kumakain ka pa ba? Oo naman po, ma. Kung hindi ako kakain, baka magkasakit naman ako. Mahirap na. Mapapagastos pa tayo. Mabuti na yung sigurado. Sigurado po. Oh, ba't parang malungkot ka? Hindi po Imagination niyo lang yun. Ginawa mo pa talaga akong ilusyonada. Ano ba kasi yan, nak? Napapansin ko na ang tamlay-tamlay mo. May sakit ka ba? Baka meron tapos hindi mo lang sinasabi sa akin ako, anak. Mama naman, wala po akong sakit. Ayos lang po ako. Pagod lang ako sa trabaho kaya siguro ganito tapos walang Bea. Mama! Ay nako, sa akin mo pa talaga susubukang itanggi. Halatang halata kaya na close kayo sa isa't isa. Natural lang yun kasi kaibigan ko po si Bea since college. Kaibigan lang ba talaga? Hindi kasi yun ang nararamdaman ko. At wag mo nang subukang magkaila kasi nanay mo ko. Ramdam kita. May gusto ka kay Bea, no? Po? Wala po. Naku naman. Opo. Meron nga po pero wag na lang kayo maingay O bakit naman? Kasi mas mabuti na yun tsaka aalis na rin si Bea. Babalik na siya sa Canada. Kaya ba hindi siya bumibisita rito? Opo. Busy siya sa pag-aayos ng papers niya at pakikipag-bonding sa family niya. Hayaan na lang po natin, ma. Bakit nga ayaw mong ipaalam sa kanya ang nararamdaman mo? Single ka naman. Single rin si Bea. Hindi naman po ganun kadali yun, ma.
Sinabi sa akin ni Bea na hindi pakikipagrelasyon ang focus niya kundi career at pamilya. Ayokong gawing komplikado ang lahat kung aaminin ko ang feelings ko sa kanya kasi natatakot din ako na baka may magbago sa pagkakaibigan namin. Ayoko pong masira kung ano man ang relasyong meron kami ni Bea pag umamin ako sa kanya tapos hindi kami pareho ng nararamdaman. Naiintindihan naman kita, pero sa nakikita ko may espesyal na pagtingin din sa iyo ang batang yon, anak. Hindi ako bulag. Halata kaya pag magkasama kayo. Ma, naman Huwag niyo na po akong paasahin. Hindi kita pinapaasa. Yun talaga ang napapansin ko. Ang totoo, Ma, matagal ko na pong gusto si Bea. Siya ang first love ko since college. O bakit naman ngayon mo lang to sinabi? Ayoko pong madismaya pa kayo ni Papa sa akin kaya kahit hindi ko gusto, pinilit kong kalimutan ang feelings ko sa kanya. Gusto ko rin po kasing bumalik yung trato sa akin ni Papa bago ako umamin sa inyo na hindi ako straight, Ma. Sakto, pagka-graduate namin, pumunta sa Canada si Bea. Tapos, nakilala ko naman si Patrick. Anak, pasensya ka na kung kinailangan mong isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa amin ng papa mo, ha? Huwag na po kayong humingi ng sorry, Ma. Kasi tapos na po yun. Tsaka, minahal ko naman po si Patrick. Pero niloko niya lang ako, tapos sinaktan din niya kayo. Hinding-hindi ko po siya mapapatawad. Pero iniisip ko po ngayon na meron din akong pagkukulang. Siguro, kung hindi nawala yung baby namin, baka hindi siya maghahanap ng ibang babae. Mali pa rin na ng babae siya porque hindi kayo pinagkalooban ng anak, Everly. Kung ako ang tatanungin mo, malungkot ako na nagkahiwalay kayo. Pero may bahagi sa puso ko na masaya kasi nakawala ka na sa piling niya. Hindi ka dapat magkaroon ng kinakasama na mapanakit at manluloko. Siguro langit na lang talaga ang nagdesisyon na paghiwalayin kayo. Anak, ilang buwan na rin naman yun. Sa nakikita ko umuusad ka na. Unti-unti mo nang naibabalik ang sarili mo. Malaking bagay din na nandyan si Bea para alalayan ka. Kaya naman ngayon na nabubuhay yung damdamin mo para sa kanya, bakit ka natatakot na sabihin sa kanya yun? Malay mo, tama ako na gusto ka rin niya. Tapos pinalagpas mo lang ulit ang pagkakataon. Papa Dudut, alam ko pong may point si Mama pero natatakot pa rin po akong sumugal. Paano kung sa pag-amin ko ay masira ang pagkakaibigan namin ni Bea? Oo, wala namang kaming pananagutan sa ibang tao kasi pareho kaming single. Pero ewan, may parte sa akin na gusto na lamang kimkimin ulit ang nararamdaman ko para sa kaibigan ko at meron namang nagsasabing aminin ko na po ito. Naguguluhan po ako noon at mas nape-pressure kasi paalis na po si Bea. Malapit na po ang flight niya dahil sa internal conflict ko ay hindi ko po sinasadyang iwasan ang mga text, chats at call niya ng mga sumunod na araw. Yun po ang rason kung bakit 2 araw bago ang takdang pag-alis niya sa Pilipinas ay naabutan ko siya sa bahay namin. Ang sabi sa akin ni Bea ay gusto niya kaming makita ni Mama bago siya bumalik sa Canada. Kaya naman umarte po ako na masaya at hindi nalulungkot kasi magkakahiwalay na naman kami ng kaibigan ko. Kaya lang, may iba palang agenda ang tadhana ng araw na yon dahil bukod sa pagbisita sa amin ni Mama, meron pong inamin sa akin si Bea. Bagay na kinagulat ko at kinatuwa ng husto, Papa Dudut. Grabe, mamimiss ko talaga si Mama pag bumalik na ako sa Canada. Kasi parang naging dalawa na ang mama ko sa katauhan niya. So sa lagay, si Mama lang pala ang mamimiss mo. Paano naman ako? Siyempre, mamimiss din kita. Unang-una pa nga eh. Wow naman. Sige, sabi mo yan. Everly, may problema ba tayo? Ha? Anong problema natin?
Sagutin mo na lang kasi ako. Wala tayong problema, ikaw talaga. Overthinker yan. Hindi mo ako masisisi. Bigla mo na lang hindi sinagot ang mga call and text ko. Tapos, scene zone mo lang ako sa chats. Nag-alala tuloy ako na baka may kasalanan ako sa'yo kaya parang iniiwasan mo na ako ulit. Ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre wala kang kasalanan. Busy lang talaga ako this past few days sa work. Ganun ba? Mabuti na yung klaro. Kasi natatakot ako na baka hindi mo na naman ako kausapin kagaya ng dati. Everly, may gusto pala akong sabihin sa'yo na matagal ko na dapat sinabi. Ano yun? Bakit parang kinakabahan naman yata ako? Sira, umayos ka nga. Wala ka pa nga eh. Dali na, sabihin mo na kasi. Gusto kita. Ha? Sabi ko, matagal na kitang gusto. Siguro nga hindi lang gusto. Kasi matagal na kitang mahal simula pa nung nasa college tayo. Pero hindi ko na nasabi sa'yo dahil mukhang hindi ka naman interesado sa akin. Tapos natakot pa ako na i-reject mo. Mas hindi ko kakayanin na iwasan mo ko o pandirihan kaya hindi na ako sumugal. Tapos akala ko nung nagpunta ako sa ibang bansa at nawalan tayo ng communication, akala ko nawala na rin ng feelings ko sa'yo pero nagkamali ako. Nung nagkita ulit tayo, naramdaman ko ulit yung damdamin na matagal ko nang sinantabi. Pero dahil may kinakasama ka na, nirespeto ko yun. Inisip ko na siguro hanggang pagkakaibigan lang talagang papel ko sa buhay mo. Pero ngayon na pwede na may tsansa na, naisip kong sumubok. Hindi ko alam kung sa ginawa kong to may pag-asa ako pero mas hindi ko nakakayaning umalis ng Pilipinas nang hindi mo nalalamang mahal kita. Bea, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Baka mamaya nagbibiro ka lang. Naku, isusumbong kita kay mama. Ang haba ng mga sinabi ko tapos iisipin mo nagbibiro lang ako? Siyempre hindi. Pero natatandaan ko sinabi mo na hindi pakikipagrelasyon ang priority mo kundi career at pamilya. Sinabi ko lang yun para hindi ako magmukhang nasasaktan nung nalaman kong may kinakasama ka na. Pero totoo rin naman na pagkatapos namin maghiwalay ng ex ko, hindi na ako nag-abalang makipagrelasyon sa iba kasi wala sa lugar na yun ang puso ko. Nandito sa Pilipinas. Nasa'yo. Alam kong corny pakinggan pero masayang masaya talaga ako na nakita tayo ulit. Masaya rin ako na nagkita ulit tayo. At thank you kasi naging honest ka sa feelings mo sa akin. Kailangan kasi ayoko na magsisi. Kung hindi tayo pareho ng nararamdaman, at least pwede na ako mag-move on kasi alam ko na hanggang dito na lang talaga. Alam ko sa sarili ko na wala na akong pagsisisihan. Mamimiss kita, Everly, pagbalik ko sa Canada. Sana pagkatapos ng araw na to, hindi pa rin magbagong pagkakaibigan natin. Yun na lang talaga ang tanging hiling ko sa'yo. Lalo pat malapit na kayo ng mama mo sa puso ko. Papadudot walang ideya si Bea kung gaano niya ako napasaya dahil sa ipinagtapat niya. At kahit na malungkot kasi malapit na siyang umalis ay hindi ko na po yun inisip dahil nang araw ding yon ay pinagtapat ko kay Bea ang nararamdaman ko. Bagay na ikinagulat niya ng husto pero labis namang kinatuwa ng puso niya. Pareho pong walang pagsidla ng kaligayahang namamayani sa puso namin ng babaeng mahal ko. Kasi sa wakas ay tama na ang panahon at pagkakataon para kilalanin namin ang aming pag-ibig sa isa't isa. Nang araw na yon ay tinanong ako ni Bea kung pumapayag ba akong maging girlfriend niya. Kaya binigay ko na po ang matamis kong oo. Naging kami ni Bea bago siya umalis sa Pilipinas. At si mama ulit sa aking sinasabi ng mama ko na sosuportahan niya ako sa mga bagay na makapagpapasaya sa akin at vocal din siya kung gaano niya kagusto si Bea para maging partner ko. Papadudot naging long distance po ang relationship namin ni Bea ng ilang taon bago siya nakapagbakasyon ulit sa Pilipinas.
masasabi ko na habang tumatagal kami ay mas tumatatag po ang aming pagsasama. Ang sarap po pala sa pakiramdam kapag suportado ka ng partner mo at kasama mo siya na bumuo ng mga pangarap ninyo. Ramdam ko rin po ang pagmamahal at respeto kay Bea na alam kong deserve ko, Papa Dudut. Hindi ko lang po siya basta partner si Bea kasi matalik na kaibigan ko rin siya. Sa kasalukuyan, ako naman ang nagre-ready para mabisita siya sa Canada. Miss na miss ko na po ang girlfriend ko at napag-uusapan na rin po namin ang pagsasama. Pero sa ngayon gusto ko po munang sulitin ang bawat sandali ng nalalapit naming pagkikita. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ng buhay ko at sana po ay nakapagdulot po ito ng aral at inspirasyon sa mga kapuso natin na may parehong pinagdadaanan ng katulad ng sa akin. Sana katulad ko ay mahanap nyo rin ang soul friend ninyo na siya ring soulmate ninyo. God bless po sa Barangay Love Stories at Barangay LS. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Everly. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever